Ang misyon ni Lord Nityananda at ang 6 na Goswamis mula sa Madhya 125 hanggang 34. Ipinadala ni Panginoong Sri Chaitanya Mahaprabhu si Nityananda Prabhu mula sa Jagannath Puri patungong Bengal upang ang buong lupain ng banal at wagas na pag-ibig sa paglilingkod sa Diyos ay kanyang ipamahagi. Si Sri Nityananda Prabhu ay likas na puspos ng inspirasyon sa pagbibigay ng banal at mapagmahal na paglilingkod kay Panginoong Krishna. Ngayon, sa utos ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, ipinamahagi niya ang pag-ibig at paglilingkod na ito saan man at kanino man. Tinatawag ni Chaitanya Mahaprabhu si Nityananda Prabhu bilang kanyang nakatatandang kapatid, samantalang tinatawag naman ni Nityananda Prabhu si Sri Chaitanya Mahaprabhu bilang kanyang Panginoon. Pagaman si Nityananda Prabhu ay walang iba kundi si Balaram mismo, lagi pa rin niyang itinuturing ang kanyang sarili bilang walang hanggang lingkod ni Panginoong Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sa ganitong paraan, ipinakilala ni Srila Nityananda Prabhu ang katuruan ni Sri Chaitanya Mahaprabhu sa lahat ng walang pinipiling tao, kahit na ang mga tao noon ay mga makasalanan at mapanlait. Sila ay naligtas sa pamamagitan ng prosesong ito. Pagkatapos ipinadala ni Panginoong Sri Chaitanya Mahaprabhu ang dalawang magkapatid na sina Srila Rupa Goswami at Srila Sanatan Goswami sa Braja. Sa kanyang utos, sila ay nagpunta sa Sri Vrindavan Dhama. Pagdating nila sa Vrindavan, ipinangaral ng magkapatid ang paglilingkod na may debosyon at natuklasan nila ang maraming banal na pook ng paglalakbay. Partikular nilang sinimulan ang paglilingkod kay Madana Mohana at Govinda Daji. Parehong sina Rupa Goswami at Sanatan Goswami ay nagdala ng iba't ibang kasulatan sa Vrindavan at tinipon nila ang pinakapuso o esensya ng mga ito sa pamamagitan ng pagsulat ng maraming kasulatan tungkol sa paglilingkod na may debosyon. Sa ganitong paraan, kanilang nailigtas ang mga hangal at mga nalugmok na kaluluwa. Si Srila Srinivas Acharya ay umawit. Ang 6 na Goswami sa pamumuno ni Srila Rupa Goswami at Srila Sanatan Goswami ay nagsuri ng iba't ibang Vedic scriptures at kinuha ang pinakadiwa ng mga ito, ang paglilingkod na may debosyon sa Panginoon. Ibig sabihin nito, ang lahat ng mga Goswami ay sumulat ng maraming kasulatan tungkol sa paglilingkod na may debosyon na suportado ng mga turo ng Veda. Ang debosyon ay hindi isang damdaming sentimental lamang. Ang diwa ng kaalamang Vedic ay paglilingkod na may debosyon, gaya ng pinatutunayan sa Bhagavad Gita 15:15. Ang lahat ng kasulatan ng Veda ay naglalayong maunawaan si Krishna at ang paraang kung paano siya makikilala sa pamamagitan ng paglilingkod na may debosyon ay ipinaliwanag ni Srila Rupa at Sanatan Goswami na may mga ebidensya mula sa lahat ng Vedic. Ipinaliwanag nila ito ng napakalinaw, kaya't kahit ang isang hangal o mangmang ay maaring maligtas sa pamamagitan ng paglilingkod na may debosyon sa ilalim ng paggabay ng mga Goswami. Madhya 134. Isinagawa ng mga Goswami ang pagpapalaganap ng katuruan tungkol sa paglilingkod na may debosyon batay sa masusing pagsusuri ng lahat ng mga lihim at banal na kasulatan ng Veda.
Ginawa nila ito alinsunod sa utos ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sa ganitong paraan, mauunawaan ng isang tao ang pinakamalalim at pinakatagong anyo ng devosyonal na paglilingkod sa Brindaban. Haribol.